So, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 4, 2023, Huwebes, para sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 13, verses 13 to 25. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit umiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan ng mga propeta, napasabi sa kanila mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating pong narinig na pahayag, mga salaysay, kwento ni Pablo at ng kanyang mga kasama sa ibang lupain, dito po sa Antioquia ng Pisidia, maging dito po sa kanilang mga dinaanan. Talaga napapatuloy po ang kanilang pagpapahayag o pagkikwento ng kaligtasan ng Panginoon. Siyempre, bago po iyon ay yung karanasan po muna nila, na mas naging totoo at mas nagkaroon ng laman ang kanila pong inaral o inaaral. Hindi lang basta naiwan sa teorya ang kanila pong pananampalataya dahil ito mismo ay kanilang naranasan. Hagamat ikinuwento ni Pablo ang lahat ng natala sa kasaysayan ng mga Israelita mula nang sila ay alisin sa Ehipto hanggang sa dumating ang pangakong Mesiyas kay Kristo, na ganun po yung naging daloy. Kung sabi ko nga po, kung sa umpisa ang lahat ng kaalaman ni Pablo ay naiwan lang sa teorya, sa utak lang, pero nang maranasan niya mismo si Kristo na nakipag-usap sa kanya at may mas nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at sa pamamaraan na rin ng kanya pong pagpapahayag, na hindi na ito tungkol sa kanila, kundi tungkol sa ginawa ng Diyos para sa kanila. Hindi yung kung ano ang ginagawa nila para sa Diyos o ang ginagawa ng mga tao para sa Diyos, kundi
kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila, at yun yung mas matibay, no? Yun yung mas makabuluhan na ikwento, yung makilala ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos at hindi yung karunungan at kagalingan ng isang tao. Na siya rin naman, no, paalala sa ating lahat. Pero syempre, wala tayong maibibigay kung wala tayong tinanggap o hindi tayo tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, ng awa ng Diyos. Hindi rin tayo makakapagbahagi, hindi rin tayo makakapagbigay sa ating kapwa. Kaya nawa, no, sundin natin at sundan nawa natin ang mga yapak ng mga apostol, no? Lalo tigit sa kwento ng ating unang pagbasa na ipagpatuloy natin ang pagsasali ng kwento, yung pananampalataya na mismo dapat sana, no, inaasahan natin ang mga magulang ay katuwang ng simbahan sa pagkikwento sa mga bata para sa kanilang paglaki ay mas magkaroon din sila ng ideya o ng kaisipan tungkol sa Diyos. Huwag nawa nating putulin ang kwento ng pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat pamilya. Ipagpatuloy po natin ang pagbabahagi ng pananampalatayang ating din natutunan mula kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.